Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar at shoutout kay Leo Mer. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Bagamat si Ivory ay napaka-curious, dahil sinabi ito ni Han Sanchen, hindi na niya kailangang magtanong pa. Mabilis na umupo ang mag-asawa at naghapunan. Kumusta ang practice ni Scar at ng iba nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Han Sanchen habang kumakain. Sa apat na tao, naobserbahan ko na halos lahat ay napakaseryoso at masipag. Halos na-apply na nila ang mga natutunan nila sa ilang araw ng espesyal na pagsasanay, at medyo maganda ang kanilang pagganap. Sabi ni Su Yingxia. Gayunpaman, kung gusto mong pag-usapan ang pinakaseryosong bagay, ito ay talagang pay mo. Ang antas ng paglilinang ng maliit na lalaki ay walang alinlangan na pinakamababa sa kanilang apat, ngunit hindi iyon nangangahulugan na dapat siyang maging ganito. Sa kabaligtaran, alam niya ang agwat sa iba, kaya pagkatapos na turuan siya ni Han Sanchen, nag-practice siya ng mas mahirap kaysa sa iba. Hindi lang siya nag-ensayo sa araw, kundi nag-extra pa sa gabi, para lang makahabol sa progress sa lalong madaling panahon. Sa kanyang mga salita, ang tanggang ibon ay dapat lumipad muna. Tumanggo si Han Sanchen. Dahil sa karakter ni Pimo, maasahan niya ito. Sa simula, nang tanggapin ni Han Sanchen ang mga apprentice, si Pimo ay isa sa mga pinakakasya siyang kandidato. Hindi para sa anumang bagay, para lamang sa puso ng batang ito ay kasing dalisay ng papel. Naturally, maaari mong subukan ang iyong makakaya upang mapabuti ang gayong tao. Sa kanila, dapat si Pei Yuan ang pinaka-talented, di ba? Sabi ni Han Sanchen. Tumanggo si Ivory. Huwag tingnan ang mabangis na estilo ng pakikipaglaban ni Scar, at huwag tingnan ang kalmado at pagiging sophisticado ni Hyjin. Sa katunayan, si Pei Yuan ang nag-iwan ng pinakamalalim na impresyon kay Ivory sa espesyal na pagsasanay na ito. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung bakit sumuko si Patriarch Pei kay Pei Yuan at pinili si Pei Hu bilang kahalili niya. Si Pei Yuan, na ipinanganak sa isang marangal na pamilya, ay natural na may pinong estilo, ngunit ang mas nakakatakot ay ang lalaking ito na nagdala. Ito ay may parehong kahulugan ng buhay at kamatayan na walang takot gaya ng peklat. Ang kanyang kagitingan ay hindi mas mababa kaysa kay Scar, ngunit sa kabilang banda, ang isang taong kasing bangis ni Scar ay mas mababa kaysa kay Pei Yuan sa mga tuntunin ng IQ at katatagan. Kung may sino mang makakapagkumpara kay Pei Yuan sa bagay na ito, sa tingin ko ang taong ito ay si Hyjin lang. Ang kahulugan ni Ivory ay talagang napakalinaw, ibig sabihin, si Pei Yuan ay hindi ang taong ganap na namumukod tangi sa mga specialty ng lahat, ngunit sa kabilang banda, mayroon siyang halos lahat ng mga specialty. Sa mga salita ng lupa, ang taong ito ay isang hexagonal na mandirigma, wala siyang mga dead end. Kahit sinong malaking pamilya ay kayang tumayo ng 100 taon, syempre, hindi lang umaasa sa malalaking punong itinanam ng mga nauna para tamasahin ang lilam, mayroon silang patuloy na suporta at pag-unlad mula sa mga nakababatang henerasyon. Yun nga lang, karamihan sa mga achievements nila ay nabaon, which is normal. Ang isang malaking pamilya ay nangangahulugang isang malaking populasyon, at nais nilang manalo ng isang lugar sa ulo. Ang lakas, swerte, at talento ay mahalaga, ngunit higit sa lahat, may timing din. Minsan, kailangan mong malaman ang paraan, kailangan mong magkaroon ng mga koneksyon, at pagkatapos ay makakahanap ka ng isang platform upang maglaro at tumayo mula sa karamihan. Sapat na ang Pei Yuan, ngunit hindi ito nangangahulugan na mas malala ang Pei Hu. Sa katunayan, kung patas lang si Han Sanchen, talagang mas maganda ang talento ni Pei Hu. Napakasimple din ang dahilan. Sa ilalim ng kanilang sariling pagsasanay,
Halos pumasok na si Peiho sa yugto ng dominasyon. Masama lang ang ugali niya. Hinamon niya ang isang ganap na pag-iral bago siya ganap na mature, at nauwi siya sa kamatayan. Ang paghahambing lamang ng hinaharap sa kasalukuyang Peiyuan bago ang kanyang kamatayan, pipiliin ni Han Sanchen si Peiho sa mga tuntunin ng kakayahan lamang. Ito ang pagdurog ng talento. Gayunpaman, mas nakadepende pa rin si Han Sanchen sa disposisyon ng isang tao, dahil para kay Han Sanchen, ang disposisyon ng isang tao ang pinakamataas na limitasyon na tumutukoy sa kinabukasan ng isang tao. Kung hindi tama ang pag-iisip ng lalaking ito, kung gayon, kahit na siya ay isang ganap na henyo, sa huli ay maliligaw siya, at sa huli ay mahirap magsanay ng seryoso, at ang kanyang kinabukasan ay masisira. Pero kung tama ang pag-iisip ng isang tao, kahit medyo mahina ang iyong talento, unti-unti mong hihijitin ang iba dahil lagi kang nasa tamang landas. Ang prinsipyo ng pagong at liebre ay itinuro na mula pagkabata, kaya paanong hindi ito maalala ni Han Sanchen? So, from now on, parang nag-diverge na ang landas ng dalawang bata. Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Nang marinig ito, alam na alam ni Ivory na may kung ano sa mga salita ni Han Sanchen, kaya kumunat ang noo niya at nagtanong, Sanchen, ano ang iyong mga plano o pagsasaayos? Tumanggo si Han Sanchen, iba na ang pagkakaayos niya ngayon. Actually, alam mo ba kung bakit ko tinanggap silang dalawa bilang apprentice? Biglang sabi ni Han Sanchen. Nag-isip sandali si Ivory, at sinabi, si Pei Yuan ang apprentice na ipinangako mo sa pamilyang Pei na pipiliin. Para kay Pei mo, ang batang ito ay mabait at nakakataba ng puso. Ngumiti si Han Sanchen, oo, pero kalahati lang ang tama mo. Walang magawang ngumiti si Ivory, sa kabilang banda, halos kapareho mo sila, tama ba? Tumanggo si Han Sanchen. Bagamat ang karanasan ni Pei mo ay hindi eksaktong kapareho ng karanasan ni Han Sanchen, ang kapaligiran ng opinyon ng publiko na kanyang nakatagpo ay halos magkapareho sa ilang aspeto. Sa katunayan, hindi masama ang kanilang pagkakakilanlan, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi sila kasama sa grupo. Nagdurusa sa mga bulag na mata at pambubuli. Si Pei Yuan, sa kabilang banda, ay mas katulad ni Han Sanchen sa kabilang panig. Ang mga ito ay banayad at matikas, ngunit nagpapakita rin sila ng isang matapang na lakas upang sumulong. Ang kanilang mga pagkakakilanlan ay hindi simple, ngunit hindi nila iniisip na sila ay higit na mataas sa iba sa kanilang sariling pagkakakilanlan. Ang dalawang tao ay parang dalawang salamin, na sumasalamin sa maraming anino ni Han Sanchen. Mula sa pananaw ni Pei Yuan, sa hinaharap, siya ay dapat na isang taong inaasahang hahalili sa aking buong Mysterious People Alliance. Dare to fight, have courage and strategy, is the handsome talent of heaven. Kung ikukumpara kay Pei mo, siya ay hindi gaanong dominanti, ngunit mas banayad at tahimik. Hindi siya angkop na pamunuan ang aking mahiwagang alyansa ng mga tao, ngunit kung gusto kong bumuo ng isang sekta at mag-iwan ng pamana, siya ang mas malumanay at tahimik, ang tamang tao. Kaya, ang kanilang kinabukasan ay nakatadhana na maging iba. Tumanggo si Ivory, ang pagsusuri at pagsasaayos ni Han Sanchen ay aktwal na naaayon sa kanyang kahulugan, so, ang susunod mong ibig sabihin ay gusto mo silang sanayin ng hiwalay. Tumanggo si Han Sanchen, may mga bagay na laging kailangang isagawa ng magkasama. Magkapatid sila. Sa hinaharap, maraming bagay ang natural na mga ngailangan ng kanilang malapit na pagtutulungan. Kaya, ang pagsasanay ng sama-sama ay hindi lamang nagbibigay daan sa kanila na magkaroon ng tacit na pag-unawa, ngunit nagpapatibay din sa kanilang relasyon. But some things do have to be different. Their paths is different after all. Interesado ka bang tumulong sa pinuno? Biglang nagtaas ng ulo si Han Sanchen at nagtanong. Ako, nagulat si Ivory, paano kita matutulungan? Sa tingin ko, kadalasan, mas susundan ka ni Pei mo, at mas susundan ako ni Pei Yuan. Si Ivory ay banayad, mapagbigay, at maalalahanin. Si Pei mo ay nasa tabi niya at naimpluwensyahan niya sa mahabang panahon. Natural, mas magiging qualitative ang kanyang kasalukuyang personalidad. Sa hinaharap, dahil sa impluwensya ni Ivory ay magiging katulad siya ni Ivory. At si Pei Yuan, kung susundin niya siya, mas may impluwensyahan siya nito.
Naniniwala si Han Sanchen na ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kinabukasan ng dalawang anak. Pinag-isipan itong mabuti ni Ivory, pagkatapos ay tumango. Medyo may kabuluhan ang pamamaraan ni Han Sanchen. Okay, I see. Ngumiti si Han Sanchen, kumain na tayo. Pagkatapos ng hapunan, pumunta si Han Sanchen para maghugas ng mga pinggan at chopstick. Pagkatapos, nag-impake na ang mag-asawa at naghanda na sa pag-alis. Lalabas ka ba ng ganito ang suot mo? Nang makitang lumabas si Ivory na nakasuot ng puting damit, hindi napigilan ni Han Sanchen ang pagtawa at pagbibiro. Nagtaka si Ivory, bakit, hindi ba maganda? It's not a question of if it looks good or not. I just think, it might not be suitable for you. Sabi ni Han Sanchen. Bakit? Maalikabok. Tumawa si Han Sanchen. Maalikabok. Lalong naguluhan si Ivory. Hindi ba ito si Han Sanchen ang magbibigay ng sorpresa sa kanya? Bakit maalikabok pa? Gayunpaman, sa kabila ng pagtataka, nagpalit si Ivory ng itim na damit at muling lumabas. Hoy, ano ba talaga ang ibibigay mo? Hindi napigil ang magtanong ni Ivory. Itinuro ni Han Sanchen ang bundok na hindi kalayuan. Kakaibang tumingin si Ivory kay Han Sanchen, ano? Malalaman mo pagdating mo doon. Pagkatapos sabihin iyon, nang hindi hinintay na mag-react si Ivory, hinawakan ni Han Sanchen ang kanyang kamay at dirdiretsong tumakbo patungo sa maikling bundok. Hindi nagtagal, nakarating na ang mag-asawa sa bundok. Kaagad pagkatapos, nahulog si Han Sanchen, at ang dalawa sa kanila ay dahan-daang lumapag sa tuktok ng bundok. Ang bundok ay hindi mataas, at ito ay matatawag lamang na burol. Gayunpaman, sa anumang kaso, ito ay itinuturing din na malaki sa laki. Okay, ipikit mo ang iyong mga mata. Nagkunwaring misteryoso si Han Sanchen. Pinandilatan ni Ivory Zhao si Han Sanchen, ngunit masunuring ipinikit ang kanyang mga mata sa susunod na segundo. Kaagad pagkatapos, marahang itinaas ni Han Sanchen ang kanyang mga kamay, at dahan-daang inilagay ang Yingyu sword sa kanyang mga kamay. Naramdaman kung ano ang nasa kamay niya, biglang binuksan ni Ivory ang kanyang mga mata. Espada. Nang makita ang mahabang espada na kasing lamig ng buwan sa kanyang kamay, natigilan si Ivory. Naisip niya ang maraming posibilidad na bigyan siya ni Han Sanchen ng regalo, ngunit hindi niya akalain na bibigyan siya ni Han Sanchen ng sandata. Ngunit pagkatapos na medyo mataranta, naramdaman ni Ivory kung gaano kakilakilabot at kahanga-hanga ang pagiging perpekto ng espadang ito. Hindi lamang ang hugis nito ay napaka-perpekto na hindi ito may baba ng mga tao. Ang pinakamahalagang bagay ay ang hininga na ibinibigay nito ay nagsasabi sa lahat na ito ay napakalakas, at tiyak na hindi ito isang ordinaryong espada. Saan ka nanggaling? Naghihinalang tanong ni Ivory. Kung hindi malito ang kanyang alaala, akala niya ay hindi niya nakita ang espadang ito noon. Pangalawa, si Han Sanchen ay walang anumang pakikipagsapalaran sa pagkakataong ito, at hindi rin siya pumunta sa isang auction, kaya malabong makuha ito ni Han Sanchen sa pamamagitan ng mga channel na ito. Kaya naman, pagkatapos pag-isipan ito, tila isang posibilidad na lang. Ang natitira ng sabay-sabay, iyon ay ginawa mismo ni Han Sanchen. Sanchen, hindi mo sasabihin sa akin na ilang araw mo nang painpeke ang bagay na ito sa cabin, tama ba? Hindi makapaniwalang tumingin si Ivory kay Han Sanchen. Sa isip ni Ivory, naisip niya talaga na si Han Sanchen ay gumagawa ng armor para sa mga miyembro ng Polar Bear Legion. Kung tutuusin, ang talagang kailangan sa ngayon ay ang baluti ng mga miyembro. Oo, tumanggaw si Han Sanchen. Nang marinig ito, ang puso ni Ivory ay agad na naging sobrang init, tulad ng araw na sumisikat dito sa taglamig. Talagang hindi niya inaasahan na ginugol ni Han Sanchen ang kanyang oras sa paggawa ng mga espada para sa kanyang sarili. Sa nakalipas na 7 araw, ikaw ay, para lang gumawa ng espada para sa akin. Tumingin si Ivory kay Han Sanchen na may luha sa kanyang mga mata, hindi nakaimik saglit. Sa nakalipas na ilang araw, natural na nakita ni Ivory kung gaano kalaki ang pagsisikap ni Han Sanchen. Ngunit hindi akalain ni Ivory na ginawa ni Han Sanchen ang lahat ng ito para sa kanyang sarili. Hinawakan ni Han Sanchen ang kanyang ulo, at nahihiyang ngumiti. Gusto kong gumawa ng higit pang ibang mga bagay, ngunit sa kasamaang palad, ang aking mga kasanayan ay hindi sapat. Haha, kaya,
Isang bagay lang ang magagawa ko sa lahat ng oras, may nangyari. Gayunpaman, ang magandang bagay ay napagkatapos ng maraming araw ng pagsusumikap, mayroong isang bagay na lumabas. Sana magustuhan mo. Bahagyang ngumiti si Ivory at tinawag siyang tanga. Huwag mong sabihing napakaganda ng espadang ito, isa lang itong tumpok ng scrap iron, basta bigay ni Han Sanchen, magugustuhan niya ito. Nang may luha sa kanyang mga mata, ibinagsak ni Ivory ang kanyang sarili sa mga bisig ni Han Sanchen. Libu-libong salita, sa katunayan, hindi katumbas ng halaga ang magiliw na yakap na ito. Sa hinaharap, huwag kang masyadong tanga, okay. Sa nakalipas na mga araw, nagsumikap ka, akala ko ikaw ay. Mahinang ngumiti si Han Sanchen, mahalaga nga ang magkapatid, ngunit sa parehong oras, ang aking asawa ay pare-parehong mahalaga. 3,000. Welcome summer. Bahagyang naghiwalay ang dalawa at nagkatitigan. Okay, pwede bang tumigil na kayong dalawa sa sobrang kadiri, control yourselves, damn it, manhid na ang anit ko. Sa sandaling ito, isang hindi naaangkop na boses ang tumunog. Malinaw na hindi inaasahan ni Ivory na may iba pang mga bagay o tao sa tabi niya, kaya bigla siyang natigilan. Dahil ang tunog ay halatang nagmumula sa espada, hindi sinasadya ni Ivory na inihagis ang espada sa lupa. Bahagyang tinapik ni Han Sanchen ang balikat ni Ivory, at pagkatapos, na may hagod ng totoong enerhiya sa kanyang kamay, hinawakan niya ang espada sa hangin. Huwag kang matakot. Ang espiritu ng espada ay nagsasalita. Nakangiting paliwanag ni Han Sanchen. Sword Spirit. Naghihinalang tanong ni Ivory. Bago pa makapagpaliwanag si Han Sanchen, maluwag na ibinuka ni Xiao Baiyo ang kanyang bibig. Sa palagay mo ba ay umaasa ka lang sa hindi mabata na talento ng iyong lalaki, maaari kang lumikha ng gayong mahiwagang sandata sa napakaikling panahon. Nahuhumaling ka talaga sa pagtitiwala sa iyong lalaki, at ikaw ay walang alam at mapang-asar sa pagpino ng mga armas. Si Han Sanchen ay puno ng kawalan ng kakayahan, ngunit walang hindi niya kayang tiisin ang mga panlilibak na ito. Ito ay isang pares na may maliit na itim na patpat. Sinabi ni Han Sanchen, ito ay nasa isa sa aking mga sandata. Ito ay isang mahabang kwento. Ipapaliwanag ko ito sa iyo mamaya. Gayunpaman, may isang bagay na sasabihin, ang armas ay maaaring gawin, ang lahat ay nakasalalay sa pagkakaroon nito. Ang subukan ang espada ngayon ay inayos din nito. Tumanggaw si Ivory na medyo nauunawaan, kung gayon, paano susubukan? Level of hilltops. Okay. Anong gagamitin? Sumagot si Ivory nang hindi namamalayan, ngunit maya-maya ay biglang may naalala, ano ang gagamitin? Ngumiti si Han Sanchen. Alam niyang mabuti ang reaksyon ni Ivory, gamitin ang espada sa iyong kamay. Nang marinig ito, natigilan si Ivory, hinati ang bundok gamit ang espada. 3,000, ano ang manibiro mo? Not to mention a sword, kahit naglabas siya ng pango-axe, inisip ni Ivory na wala siyang kakayahan. Ang bundok na ito ay hindi rock carry sa bakuran, walang paraan na ito ay maaaring hatiin ng lakas tao. To be honest, hindi rin ako masyadong naniniwala, pero alam mo, hindi mahalaga kung susubukan mo. Tumawa si Han Sanchen. Kaagad pagkatapos, muli niyang ibinigay ang espada kay Ivory. Sa pagtingin sa mga mata ni Han Sanchen, hindi nag-atubili si Su Yingxia, kinuha ang espada at nagpas siyang subukan. Dahil sinabi ni Han Sanchen na maaari niyang subukan, susubukan niya. Kilalanin mo muna ang master ng dugo, kagandahan. Tumawag si Xiao Baiyo sa oras. Napatingin si Ivory kay Han Sanchen, at sa paggalaw ng kanyang kamay, isang patak ng dugo ang direktang tumulo sa Yingyu sword. Biglang kumislap ang buong espada gamit ang silver light. Bigla ding naramdaman ni Ivory ang napakalakas na puwersa na nagmumula sa espada patungo sa kanyang katawan. Mula ngayon, ikaw at ako ay Panginoon at lingkod. Kapag tayo ay nag-aaway, tayo ay iisang katawan. Kapag tayo ay hindi nagagamit, ako'y magtatago sa iyong katawan. Kapag kailangan natin itong gamitin, kailangan lang nating igalaw ang ating isipan. Naiintindihan mo ba? Tanong ni Xiao Baiyo. Alam ni Ivory na kahit na ito ay medyo advanced, hindi ito isang bagay na mahirap unawain. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi.
Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!